Pakilala kita kay Peklat. Ikaw umasawa kay Peklat. Hindi marunong eh. Ano sili oh? Galing to sa ano, Batangas, kaka-harvest lang. Tama ba to? O wala na kami nakuha. Sibuyas. Tapos ilagay ang hipon, men. Ilagay na natin ang hipon, malalaki yung hipon, no? Kano bili mo dyan? Eto na ang ating, ang tawag dito? Ginisang labong with hipon. Sarap, no? Hindi ko akalain na sasarap na. Kasi ngayon lang ako nakatikim na itong labong na may hipon. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Good morning mga kapanalig! Ang oras natin ay 8:54. Ngayong araw na ito ay lilinisin ko muna yung motor, no? Kasi kawawa naman yung motor. Ilang araw ko nang hindi nalilinis doon sa Kalaka. Meron ditong hinuhulugan na 5 piso lang mga kapanalig. Tapos pwede ka na linis ng motor. Tatanggalin lang natin yung mga putek at yung mga dumi-dumi para pag ginamit namin mamaya ni Budang ay malinis naman. At happy anniversary, Dangbu! Anniversary namin ni Budang. Nagpaligo ako ng aso. Nagpaligo ng aso si Budang, kaya amoy aso siya ngayon. Hindi naman. Kiss mo na ako. Happy anniversary. At ayun, mamaya meron kaming pupuntahan dahil meron bumili ng t-shirt. No, ayun yung isa sa sikat na artist dito, yung blinag ko mga kapanalig, na nagbigay sa atin nung ito. Salamat pala ulit, no. Kila Kuya Glomar Art dito sa binigay na to. Bumili sila ng 2 t-shirt kaya pupuntahan natin. Dito lang naman sa Tansa mga kapanalig, no. Iaabot natin sila sa kanila ng personal. So mamaya pa naman mga alas 3. Dito lang iikot ang vlog natin ngayon sa bahay at sa lugar namin. Ilalabas ko na muna yung motor dito. Dapat meron kang parking dito sa lugar namin kasi hindi pwedeng magtagal yung motor mo sa labas, baka mahuli ka. Nasa 10 taon na ako nangungupahan dito kasama si Budang. Mabait naman yung may-ari kaya tumagal kami. At meron pang parking kaya maganda. Tahimik din dito sa lugar namin at mababait ang kapitbahay kaya masarap din dito tumira. Uy, may nakakilala sa atin. Ano pangalan mo, boss? John Andes. John Andes, taga saan ka? Bukulasi. Bukulasi. Okay, sige. May nakakilala sa atin dito. Magano lang ako motor, ang dumi na eh. Galing ako Kalaka. Sige. Mga abdi sa bag mo eh. Sige, thank you. Yee! Lilinis muna ako motor. Dito merong linis na motor. Oo. Hindi na ako bago dito sa lugar namin dahil dito ako lumaki. Ilang street lang makakarating na kayo kung saan ako tumira dati, sa bahay ng lola ko. Hindi mo na kailangan lumayo para maglinis ng motor kasi may ganito na nga sa street namin. Napakalaking bagay at mura pa. Ikaw nga lang ang maglilinis mismo. Malaking bagay ito sa lugar namin kasi kung mapapasugod ka sa ulan o baha, pwede mo munang banlawan yung motor mo bago mo idiretso sa garahe. Anim na taon na nga pala sa akin tong motor ko pero hanggang ngayon matibay pa rin. Kaso nga lang hindi talaga ako ganong maalaga kaya naluluma na.
Sa halagang 5 piso ay makakapagbanlaw ka na ng motor dito. Pero mas maganda kung sobrahan mo na kasi magsasabong ka pa tapos banlaw ulit. Mga 15 pesos pwede na. Natsyempohan ko lang to ngayon na walang kasabay. Dati pag maglilinis ako marami nakapila dito kaya minsan hindi na rin natutuloy. Mahalaga lang sa akin ngayon ay maalis yung mga putik nito galing nga sa kalaka. Nakakahiya din naman kasi sa mga kasabay mong motor kung marumi yung sayo, di ba? Goy, san? Linis muna. Sa totoo lang, medyo wala akong tiyaga sa paglilinis ng motor lalo na pag nasa kalaka. Ang putik kasi doon. Dito makakatipid ka, 5 piso lang. Meron ka na ng tubig, tapos may sabon na kasama. Pag nagpalinis ka man ng motor, nasa 100, tapos nasa 110. Diba? Magtipid-tipid muna tayo kahit paminsan-minsan. Magaan na naman i-drive to kasi malinis na naman. Ganun kasi sa motor pag marumi parang ang bigat sa pakiramdam. Maya-maya lang may mga batang dumating, maglilinis naman ng bike kaya umabante muna ako para makapaglinis na sila. Alright, patapos na tayo pero hindi naman masyadong perfect tong linis natin, no. Kumbaga talagang binanlawan ko lang siya para mawala yung mga putik-putik. At may mga tropa tayong susunod na dito. O tara na, wag kayo maya. Linis na. Kanina pa sila naghihintay Saglit lang man ako maglinis. Pre, taga saan kayo? Adel pa? Okay. Yan. At ito kasi nalagyan ko ng isda to nung nakaraan sa palengke kaya nililinis ko na rin tong loob. Minsan kasi naglalagay ako ng damit dito, nakakalimutan ko. Mapanghe. Ay, mapanghe. Malansa. Ano ba yan? Ano, ihi? Mapanghe. Okay. Linis muna. Mga tropa pala natin to ng piyesta. Ano pangalan mo, pre? Alex, ikaw? Oh, nakasama ka na sa vlog ng piyesta? Okay, kilala na pala tayo. YouTube panoorin nyo para mapanood nyo yung ano, yung vlog. Linisin lang natin tong amoy isda. Yan, para fresh na siya. Pwede na ulit gamitin. Okay, tapos na tayo. Pinainit ko lang yung makina. Yan. Tapos na ako maglinis, balik na tayo sa bahay. Yun, natapos din. Malapit lang naman to sa bahay kaya kahit walang helmet, ayos lang. Pero bawal talaga dito walang helmet. Pero walking distance lang pre. Yun na ba? Pakilala ko lang sa inyo yung tropa ko. Ayan o. Ayan. Si ano yan? Si Andrew E. Naghahanap yan ng ano, ng asawa. Ilang taon na pre? Ha? Ilang taon na. Magkaedadata tayo Matanda ko sa'yo na. Mas matanda pala sa akin. Kuya ko na yan. Mga naghahanap ng partner dyan, dito lang ang kapitbahay ko. Punta lang kayo dito sa lugar namin. Masipag yan si Andrew. Mahaba dilan yan. Wala ko pre.
dito sa loob. Dahil tapos na tayo maglinis, yan, hihingi tayo kay Papa ng pangalis ng kalawang, yung DW40 ba tawag dun. Isprayan lang natin yung mga kalawang. Eh kahapon nga umulan, di ba? Tapos hindi ko nalinis. Kaya nadagdagan na naman yung kalawang niya. Agapan lang natin. Ah? Ah, sige. Pasimot na pala yan, pa? Oo. Sige. Marami pa yan. Oo. Dahan-dahan lang. Sige, titingin tayo mamaya sa hardware. Para dito. Dami na kasi kalawang eh. Tulad niyan. Aalugin mo lang. Sa sobrang maalaga ako sa motor, pati shock, kinakalawang na. Tapos dito, yan, yung mga shock natin eh, na kinakalawang na, kawawa naman. Pati yung may-ari, kinakalawang na rin eh. Yan. Mahirap kasi doon sa Kalaka, wala talagang linisan ng motor. Pwede magpapakarwash kaso nga lang malayo. Minsan pag nakakalimutan ko na. Dami kong dahilan, hindi lang talaga ako malaga sa motor eh. Dami ko pa sinasabi. Tapos na tayo. Medyo yan, nalagyan ko na yung mga may kalawang. Nasa kondisyon na ulit siya ibiyahe. Baka bukas bumiyahe na tayo pabalik. Depende pa mga kapanalig sa kung ano mangyayari kasi Webes pa naman yung pasok ni Dang. Pwede pa ako mag-extend, bahala na. Ano ko kaya kayo para mawala yung mga kalawang-kalawang? Sarap pagpawisan, no? O di ba kaysa magpa-carwash ka, ikaw na mismo, edi pinagpawisan pa. Nalinis mo na? Nalinis ko na. Hindi naman sobrang perfect na linis. Baga mawala lang yung mga mga lupa-lupa kasi nga bundok tayo galing, di ba? Nakarating pa dito yung mga putik nung galing sa Kalaka. Nakapagbakasyon sila. Kaso di na sila makakabalik, nandun eh. Sila Chinchin, no? Si Kal nakakulong, napaliguan na rin yan kaninang umaga. Hindi na si Kal. Ano? Ano naman siya? Dali. Ano? Ito natin, pogitin. Tingnan, ang laki na ni Kal, oh. Tara, Kal! Tara, Pogi! Tatampo yan. Hindi mo raw siya sinasama sa taas, puro si Chinchin. Tignan mo. Ito yung kalmot ng Ayo nga. kalmot ng Wala na, may peklat ka na. Dapat pala ikaw si peklat, hindi yung nandun sa Ken! Huwag ko maingay. Nagsiselos na naman. Nasiselos Pogi yan. Kawawa naman si Kali, hindi mo naman ini-invite sa taas, puro si Chinchin na lang daw. nagwiwiwi kasi yan eh. Oo. Pag sobrang pag sobrang excite, nagwiwiwi siya. Tingnan mo. Patingin. Pogi yan eh. Pogi! Pogi! Papakilala kita kay Peklat. Ikaw umasawa kay Peklat. Para maganda lahi. Ano yan? May lahing ng Labrador. Oo, may lahing ng Labrador to eh. Kaso umiihi eh. Pag na-excite siya, normal ba sa aso yun? Umiihi siya. Hindi naman as inihi, parang lang yung makukunti-unti lang pag na-excite. Meron kaya sa tao na gano'n, pag nag-excite siya, naiihi. O kahit saan. Ay! Kal! Si Kal, pogi to si Kal eh. Kawawa naman si Kal, hindi mo ini-invite sa taas, puro si Chinchin. No, Kal, no! No! Nagwiwiwi kasi yan. Nagwiwiwi. Nalilibang rin ako sa mga alagang aso namin dito kahit may pagkamakulit. Nakakagaan sila ng pakiramdam. Tingnan mo, nagwiwi na naman. Nagwiwiwi, diba? Parang, hindi naman. Mainit lang. Inampon nga pala ni Dang itong aso na to. Nakita niya sa labas nag-aalisin ng bata pa. Pero ngayon ang ganda na ng balahibo. Selos, oh. Selos ka? Selos ka? Selos? Ikaw ang payat na ito. Ito kasi, maselan kumain. Ayaw kumain! Alay ko! Nagsiselos si Chin pag inaano si Kal.
Pag nilalambing. Chin-chin! Chin-chin pampo mo! Ang gaang niya, no? Hindi, ang. Baka makagat niyo ako, ha? Kompleto na naman vaccine yan, dalawa. Magluluto na kami ngayon. Lulutuin namin yung ibinigay sa amin ni Utol na labong. Ang kaso nga lang, hindi rin pala marunong si Papa Angel na magluto. Si Budang hindi rin, ako hindi rin. So tatawagan natin si Chef Noy para matanong natin kung paano magluto nito. Yeah. Ang tanong, sana sumagot siya. Sana hindi busy. No? Pag ganito kasi, pag nandun siya sa salipa, minsan busy to, hindi sumasagot. Chef Noy, sumagot ka, Chef Noy! Hindi talaga sumasagot si Kuya, wala sigurong signal. Kaya manonood na lang ako sa YouTube kung paano iluto yung labong. Sagot si Chef Noy eh. Ako na lang maghiwa-hiwa. Busy. Bumili si Budang ng hipon pang sahog doon sa ano natin. Tawag doon? Sa labong. Sa labong. Kaso hanggang ngayon hindi pa namin alam kung paano. Pero binabalatan niya. Tapos yung pinakamalambot na parte, ang pagkakaalam ko, ayun yung pinakahiwa-hiwain natin ng maninipis. Tapos, paano kululutuin? Pinapakuluan. Tapos, pagkakulo, igigisa, tawagan natin si Bloomy. Doon sa kapitbahay, malaki natin. Hindi, wala rin matawagan si Bloomy. Mamimigay tayo ng ibang sili. Tara. Makaka-harvest lang. Meron ba tayo plastic dyan? Lagyan mo lang sa ano, Saan? sa mangkok. Ito, may plastic ko. Kasi nag-aaral na nag-noise. Bigyan natin sila kasi hindi naman natin mauubos to. Ang pabigay natin iba, mabubulok lang dito yung ano eh. Pwede nila itong gamitin sa pagluluto. Dynamite. Bigay natin. Harvest. Saan nila pwedeng i-ano to? Namigay na ba kayo? Ba't parang konti na lang? Ito. Sile. Bigyan natin sila kasi maano lang ito eh. Masisira. Ito. Drew! Ito nga pala yung may-ari ng apartment, yung bibigyan natin ng sili. Kapitbahay lang din namin. Ha? At ano sili oh? Galing to sa ano, Batangas, kaka-harvest lang. Sili. Nandito ako sa may gate. Ito. Ayan, pakibigay na lang kay Tijeng o kaya kay Andrew. Okay. Ano yan, siling green pang sigang. Salamat ha. Okay. Okay. Pasok! Doon, wag na lalabas sa ano. May pasaway kayo mga aso kayo ha. Bibigyan din namin yung katabing bahay namin dito na kasama namin ng upahan. Iba pa. Saan mo kaya pwede mabigyan? Kapitbahay malito. Oo. Be? Apo? Sili? Bigyan ko kayo sili. Na-harvest namin sa province. Batangas. Sige. Tanim ng kuya ko. Kaka-harvest lang. Oo, meron. Kompleto na doon. Siyempre, hindi kapatid ko. Ako puro kalokohan lang ako eh. Ano niya, masarap yan, bagong harvest lang yan. Sige, welcome. Kahit hindi ako marunong magluto ng labong, may idea naman ako kung paano balatan ito, kaya simulan na natin. Luto sila kuya dun eh. Ay, panoorin mo sa vlog ni Kuya. Oo nga. Hindi, ano na yan, tatanggalin lang yung pinakabalat. Tapos, kukunin natin yung pinakamalambot na parte nitong labong. Yun ang sabi. Marami kaya to? Sabagay, may hipon naman. Baga, kukunin natin yung pinaka-mura niya. Oho, yung pinaka-loob lang. Hindi ko yung pinapanoon. May
samahan ako eh. Kasi ano eh, galing ko yan, may puro kawayan dun eh. Kumukuha na Nagluluto rin sila? Oo. Mahal ko pang maiwa ka. Nakita ko na sila kuya kung paano magbalat nito. Ang kaso nga lang, hindi ko alam kung hanggang saan. Wait yan, saka matigas. Parang konti lang makukuha natin dito ah. Tama lang yun, para sa... Yes. Makatitong ano ng labong kaya Ayan mo ingat. yan ha, kung sobrang dami tubig mo, ano yan? Kasmin yan, binurado yan. Tama ba to? O wala na kami nakuha. Ito, tapos ito na yung kukunin natin. Itong part na to. Oo. Dami na yan. Ito, matigas kasi ito. Simulan na natin tadtarin tong labong. Ito yung pinakamabilis na paraan para matadtad ito. Samak ba to? Naisipan kong tawagan si Kadede para makapagtanong ng ibang detalye kung paano magluto ng labong at sumagot naman siya. Ano kami ng labong? Kasama ba itong mga ataw? Yung ganito kaninipis? Oo, pwede yan. Kung yung mura pa yan, ano? Oo. Oo, pwede siya mapayan. Sama? Ito hindi na pwede, are. Yung mga ganito. Yung buko lang hindi pwede. Ito mga buko. Oh. Pero ito, pwede to. Oo. Pwede pala, are. Mga are. Yung matigas niya, huwag mo isasama. Yung matigas. Oo. Normal lang ba na may mga balahibo to sa dulo? Ay, huwag mo na siya. Lilinisin yung balahibo. Kailangan tanggalin yung balahibo. Oo. Sige. So, hindi na siya pwede isama. Huwag na. Makati. Marami naman yan, no. Uhol. Gitna na lang kuhanin nyo. Sige. Ito. Kaya mga ganyan, yung maninipis. Yan, pwede yan. Sige. Okay. Tinatawagan ko sila, di sumasagot. Salamat, Chef. Chef Kadedit. Sige. Sige, kita na tayo dyan. Sige, oh. Okay. Oh, sarapan mo. Okay. Ay. Yun. Nakapagtanong na tayo sa mga eksperto. Pwede pala yung iba. Wag lang yung may mga balahibo. Katulad nito, oh. So, tanggalin natin. Bukod sa idea na nakuha natin kay Kadede, nakakuha rin ako ng idea sa YouTube. Ang sabi doon, lagyan daw ng asin, yung konti lang. Pinahirapan tayo ng labong na to, ah. Labong. Labong. Pinahirapan mo kaming lutuin ka. Magpapaturo nga ako kay kuya niya pag uwi ko doon sa ano. Para pag mag-uwi ako dito ng mga gulay, alam ko ring lutuin, di ba? Pakuluan lang natin ng 25 to 30 minutes para lumambot. Pinapakuluan na namin at hindi ko alam kung anong kakalabasan ng lasa nung niluluto namin. First time namin talaga magluto, pero bahala na. Mahalaga makakain tayo. Meron naman siyang halong hipon. Kaya ayos lang din. Mahirap naman kasi kung puro labong lang yung talagang rekado niya, wala nang iba. Kung hindi mo gusto yung lasa, wala ka nang pagpipilian. Diba? Hindi mo na makakain. Kung may hipon na halo, yung hipon na lang kakainin pag hindi maganda yung lasa ng pinaka labong. Kumukulo na, ihanda na natin ang ibang sangkap. Kailangan kong lalagyan nun. Huwag mga ko lalagyan. Lapit-lapit sa'yo ng mga lalagyan eh. Ikaw talaga. Alam nyo ba na ako nagturo kay Budang ng pag-alis ng bituka ng hipon? Diyan kasi nakalagay yung mga kinakain nila sa ilalim ng dagat, kaya kailangan alisin yan para matanggal yung dumi. Isa pa. Galing ah. Ready na ang sibuyas at bawang, ganun na rin ang hipon. Hinihintay na lang natin na lumambot yung labong, tsaka natin isasalang ang mga to. Anong oras na ba? 11:06. Tinignan ko malambot na. Pwede na ito maya-maya. So sabi ni Budang, saktuin na naming 30 minutes bago namin hanguin para malambot na malambot. Malambot na yung labong, tanggalin na natin yung tubig, ihiwalay na natin siya para magisa na natin kasama yung hipon, sibuyas at bawang. Hugasan mo na ng konti, tapos dyan na tayo mag-isa, ang sabi ni Budang. Pero sayang yung natira. Ano kailangan mo? So, kailangan ni Budang na mantika. Siyempre, hindi natin magigisa yon. Nandiyan na ang mantika. Okay, nasa mantika? Sige. Alright. Okay na. Woo! Yan, maliit lang po talaga yung
yung inaano naming kalan dito kasi hindi naman po talaga kami madalas magluto. Dati 'di ba double burner tayo, nasira lang kasi hindi namin nagagamit. Ang tagal din. Na-stuck lang siya, nasira lang. Kaya ngayon maliit lang yung aming ano. Madalas kasi kaming order dito mga kapanalig, pero kung may pagkakataon na magluto, ay nagluluto po kami. Yeah. Konti lang. Yan. Lagay mo na, mainit na yan. Halos lahat ng lutuin ay ginagamit tong bawang at sibuyas. Kaya simulan na nating mag-isa. Yes. Bango. Bango? Okay na yung bawang, isunod na natin yung sibuyas. Tapos ilagay ang hipon, maya-maya. Tapos sa napanood ko. O kaya lahat yan. Oras na para ilagay natin ang hipon, ang isa sa paborito ni Budang. Ilagay na natin ang hipon. Malalaki yung hipon, no? Kano bilhin mo dyan? 180. 180 ang kilo. Isang kilo to? Kalahati lang. Pag nagkulay orange na yan, wow. Saka na natin na... Ano ba to? Sasabawan? Lagay na natin yung labong. Kulay orange na siya eh. Kulay orange na, ilagay na ang labong. Parang cheese yung labong, di ba? Bagay na bagay sa kulay ng hipon, kulay orange at yellow. Mahalaga, meron siyang lasa ng labong. Di ba? At sa wakas, luto na rin. Sa itsura pa lang, mukhang masarap na talaga. Kaya tikman na natin. Ang labong with hipon. Ang sarap. Kain na. Di ba itsura pa lang mukhang masarap na, no? Sabayan daw namin ng kape o pagkain. Parang namimiss ni Budang yung kape doon sa Kalaka. Sarap. Ang bango. Siya nga pala, nilagyan nga pala namin ng sili to para dagdag sa lasa at lalo kaming ganahan kumain. Walang harong ka-ek-ek ng biro. Sarap niya. Lagyan mo ako rito da. Na. Lagyan mo ako dyan. Hipon. Sama ka nga, labong. Kain po. Sarap, no? Hindi ko akalain na sasarap na ito. Kasi ngayon lang ako nung nakatikim na itong labong na may hipon. Bagay na bagay talaga yung lasa ng hipon at labong. Kaya kung ako sa inyo, isubukan nyo na rin para malaman nyo. Napasarap na ako kumain nang biglang tumawag si Utol. May papaturo sana ako sa iyo kaso nga lang, ano na, late na. Nagkaroon kasi kami ng problema. Bakit? Hindi kami marunong magluto ng labong. Pero okay na. Kanino yan? Oh, tignan mo. King muna eh. Ang sarap. Si ano yung mauubos niya. Ay, saglit. Oh. Ano ba yan? Oh. Wow! Labong na may hipon. Ang sarap ng kinalabasan. Oh. May gata yan, may gata. Wala, ano lang, hipon lang. Ginisa lang namin. Ginisa lang namin. Masarap nga yan. Masarap, no? Oo, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Okay na, tol. Nilagyan namin. Tinawagan ko kayo lahat dyan. Si Bloomy, si Ate Marinel, wala. Si Kadia di na sumagot. Mahina kasi signal. Oo. Kagigising nyo lang? Oo, gising ko lang. Sige, sige, tol. Bukas na lang. Kain na kayo. Okay, okay. Sige. Pagkatapos kumain, syempre, dapat magugas na tayo ng pinggan. I'm thirsty. Can you give me some water? Please? Can you? Because I'm thirsty right now. Can I have some water? H2O? Thank you. Tapos, hugasan mo na din yan. Oh. Bukas naman tayo ng plato. It's my turn. Ganun lang. Dapat ano lang. Tsalitan lang. Sa paghugas ng pinggan, talagang sinusure ko na walang sebo o dumi yung mga platong hinuhugasan ko. Nakakahiya naman kasi sa mga susunod na kakain.
batang nanonood, magugas kayo ng pinggan ha. Huwag kayong palamunin dyan sa inyo. Magugas kayo. Sumunod sa mga magulang, huwag pasaway, okay? Maglinis ng bahay, okay? Madali lang mga magugas ng plato, ganyan-ganyan lang, oh. May mga batang nanonood ba sa atin dyan? Yan, ganyan. Tayo na't magbalaw. Woohoo! Punasan na rin natin yung lamesa para hindi langawin. Ilagay mo sa tukto. Di pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Sino yung tayo mo dyan, Dangbo? Ay, pagkain nila? Oo, in-order rin sila ng pagkain. Chin, mag-ingat ka dito kay Kal, ha? Dalaga ka na. O kaya pag wala dito, kailangan nakakulong isa. O kaya yung dalawa sila nakakulong. Baka kung anong gawin ni Kal kay Chin, eh, no? No, Kal, no? Pogi pa naman ni Kal. Pares ba may lahi ng ano yan? Labrador? Parang wala namang lahi si Chin ng Labrador, eh. Si Chin, lahing wild dog yun. Nga, eh. Sa tenga, no? Nakatapos na tayo ng vlog ngayon mga kapanalig at yun nga, busog na ako. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video at maraming salamat sa suporta kahit napakasimple lang ng vlog natin ngayon at puro dagdalan lang, umiikot lang dito sa bahay. Salamat po ulit. Magkita-kita lang tayo sa next update mga kapanalig. I love you all. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan ng magbulitan kasama si Nuit TV.